Magandang araw! Ako si Binibining Menya at ngayong araw, ang ibabahagi ko sa inyo ay tungkol sa epiko. Magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Handa na ba kayo? Tara na, umpisa na nating isa-isahin at pirapirasuhin ang mga detalyeng nakapaloob dito. Maaari kong ibigay ang soft copy ng video na ito, mag-email ka lamang o kaya naman ay mag-message sa aking Facebook page. Ilalagay ko ang aking email sa gitnang bahagi ng video at ang Facebook page naman ay sa huling bahagi matatagpuan. Maraming salamat sa panonood! Katulad ng binanggit ko kanina, ang ibabahagi ko ngayong araw ay tungkol sa epiko. Ano ang epiko? Ang epiko ay isang mahabang tulang pasalaysay na tumatalakay sa kabayanihan ng pangunahing tauhan. Karaniwan itong naglalarawan ng mga dakilang gawain, matinding pakikipagsapalaran at mahalagang laban ng isang bayani na nagtataglay ng pambihirang lakas, katalinuhan o kakayahan. Madalas, ang bayani ay may koneksyon sa mga Diyos o sa mga makapangyarihang nilalang. At ang kanyang pakikipagsapalaran ay naglalarawan ng mga pinahahalagahan o paniniwala ng kanyang bayan o kultura. Narito ang ilang katangian ng epiko. Una, mahaba at detalyado. Inilalarawan ng masinsinan ng mga tagpo, karakter at mga pangyayari. Ang ikalawang katangian ng epiko ay ang pangunahing tauhan ay isang bayani. Siya ay may kakaibang lakas o katangian kadalasang higit sa karaniwang tao. Ang ikatlong katangian ng epiko ay ang epiko ay naglalaman ng serye ng paglalakbay. Para naman sa ikaapat na katangian ng epiko, ito ay kadalasan na may mga elemento ng mahika. Para naman sa panlimang katangian ng epiko, ito ay sumasalamin sa kultura, na ipapakita ang mga tradisyon, kaugalian at pananaw ng lipunan kung saan nagmula ang epiko. Ang pang-anim na katangian ng epiko, ito ay pasalita ang orihinal na anyo. Noong una, isinasalaysay ito ng pasalita bago ito naisulat. Dito na nagtatapos ang aking pagbabahagi. Sana ay marami kayong natutuhan. Muli magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Paalam! Paalala, ang wikang Filipino ay mapagpalaya at natin itong gamitin, mahalin at mas paunlarin.